Minasan, konnichiwa. I'm Mika, former program consultant of Jellyfish Education Philippines and currently studying here in Japan. So I'm going to share my experiences so far as a student here sa Japan. Sa immigration sa Philippines, tinanong lang naman sa akin is yung sa school and pinakita ko lang din yung sa COE. Hinanap nila yung certificate of eligibility and yung certificate of acceptance ng school. So, nire-ready naman yung lagi ni Jellyfish. So, pag kiniklaim yung visa, kasama na yun sa mga pinoprovide ni Jellyfish. So, malaking tulong din siya. Kasi at least, pagdating ko doon, naka-print na. So, ipapakita ko na lang siya. And then, sa Japan naman, wala naman tinanong actually. Pagbigay ko lang nung passport, kasama na yung COE and sa part-time job. So, nung kinuha nung immigration officer sa Japan, binigyan naman ako kaagad on the spot, pinrint yung residence card ko. Actually, mabilis lang yung sa GTN. Yung GTN in partnership with Jellyfish Education Philippines. So, before pa ng flight ko, nag-apply na ako sa GTN. So, may pinoprovide naman na link si Jellyfish. So, sinundan ko lang yun. So, pinrovide ko lang yung mga documents na kailangan. Like passport, government-issued ID, and then pwedeng yung COE or yung student visa. So, miski nung time na wala pa yung student visa, COE pa lang yung copy ko. Nakapag-apply na ako. Then, meron yung process screening, pati yung sa pag-pick up, i-coordinate yun sa GTN. Ang school ko is in Kyoto. So, yun talaga yung naging choice ko kasi yung location and then kasi diba maraming historical places dito sa Kyoto dahil mahilig ako, interested ako sa culture, tradition, history ng Japan. Ito talaga yung napili ko and based sa mga magagandang feedbacks ng mga students kong nauna dito. Nagbus lang ako from Kansai Airport to Kyoto. So, ang maganda din sa school, meron silang band group. Tapos, doon ilalagay nila yung mga useful videos na pinroduce din ni school. So, talagang mag-guide ka kung anong bus stop number yung pupuntahan mo, saan ka bibili ng ticket. At least pag andun ka na, alam mo na yung gagawin mo. Pagdating ko sa bus stop, actually before pa dumating, so kausap ko na yung Oshima Sensei. Siya yung para nag-handle ng mga Filipino students. So siya talaga yung contact person natin ni Jellyfish sa Kyoto Minsai. Tapos nung nagsabi na ako na nag-bus na ako, nasa bus na ako, tapos malapit na. Tapos sinabi niya sa akin na papunta na rin siya. Kasi isa sa support ni Kyoto Minsai kapag sa dorm nila tayo kumuha, i-pick up ka doon sa bus stop. Tapos pagdating namin sa dorm, nung binigay sa akin yung sa susi and then tinulungan din ako na magbuhat ng maleta. So sabi ang bigat, tapos third floor ako. So tinulungan kami nung sensei na kasama, male sensei, na iakyat yung maleta ko sa third floor. Tapos si Oshima Sensei naman, in-explain niya sa akin yung sa dorm, like kung paano buksan yung mailbox ko, kung paano buksan yung front door, and then pagdating sa dorm, inisa-isa niya, in-explain niya yung sa bathtub, and then yung sa heater, kung paano painitin yung tubig. So talagang ang laking tulong nung sa yung support program yung pagdating dito sa Japan ni Kyoto Minsai. Pumunta ako sa Sain Campus para mag-register. So, pagdating namin doon, kinuha yung passport, yung residence card. Tapos, photocopy nila yung residence card. Tapos, binigay nila yung copy sa amin kasi kukunin nila sila mismo yung magre-register sa City Hall nung sa address namin. So, isa din sa magandang support program ni Kyoto Minsai is that usually kasi sila student na pupunta sa City Hall para mag-register yung move-in registration. Pati yung sa health insurance. So, kay Kyoto Minsai, sila mismo yung mag-a-apply sa City Hall. Then, nag-school interview kami. Then, sabi balik ng 5 p.m. Then, by 5 p.m., pagbalik namin, binigay na sa amin yung residence card na may stamp na ng address at the back. And then, pati yung insurance na parang card, nakuha na namin. So, malaking convenience din siya sa mga students na si school na yung gumawa nun para sa amin.
And then, isa pa sa naging support din ni Kyoto Minsai is yung pag-open ng bank account. Nung nag-entrance ceremony kami, yun, inabot sa amin yung mga bank doc, yung mga bank na pag-apply na docs. Naka-fill up na talaga siya. Since si school na yung gumawa, bawat student yun, binigay sa amin isa-isa, pati yung sahan ko. Sabi lang na dalhin, binigay sa amin schedule, iba-ibang schedule para sa pagpunta sa bank. So, ako ang nabigay sa akin, kinabukasan na 9:30 a.m. So, pumunta ako doon sa Tenjingawa campus. And then, 4 kami sa new students na sinamahan ng staff ni Kyoto Minsai para mag-open ng bank account. So, pagdating namin doon, binigay lang namin yung docs. Tapos, pinapili kami ng design ng passbook. And then, pinaprocess na yung PIN, pinagawa na rin doon. Tapos yun, after ilang minutes lang, naka-open na kami ng account, may passbook na kami. And then, after a week, yung ATM. So, ang laking convenience din talaga sa mga students ni Kyoto Minsai na pati yung sa pag-open ng bank account, talagang i-assist kayo talaga. May mga teacher talaga, sobrang hands-on nila. Kasi talagang kasama ka nila pag mag-open, pag nandun kami sa counter, siya yung kumakausap, tapos ina-explain niya sa amin kung anong kailangan yun. So, talaga ang laking convenience. Ang ganda ng program, support program ni Kyoto Minsai sa mga students nila. So, nag-start kami ng class noong Tuesday kasi Monday is entrance ceremony. Then Tuesday yung first day namin. So, dun sa entrance ceremony, in-announce na doon yung class namin. Sa pag-assign ng class, based yun sa placement test na tinake nila students before flying sa Japan. And then, yung school interview. And then, nung first day namin, yung sa school kasi kailangan meron kang indoor sleepers. So, may dala kami indoor sleepers para pagpasok namin, maghubad ng shoes, then magpapalit kami sa indoor sleepers. Tapos may locker naman siya. So, iniiwan na lang namin doon. Tapos, yung school niya, siya, ang parang cozy. Para siyang, basang linis niya, tapos, parang close lahat pero malinis tsaka hindi siya masikip. Talagang parang refreshing. Maganda siya sa parang ambience sa pag-aaral. So, do sa class ko, second floor. So, maganda yung classroom din. Parang 15 lang yata kami sa class. So, ay dalawa kami na Pilipino. Yung isang kaklase ko, parang July batch natin ng Jellyfish Education Philippines. So, may kakilala rin ako kagad. And then, ang marami is tiga Myanmar, Indonesia, meron din Sri Lankan, then may Taiwanese, and then may kaklase din akong Russian and Turkish. Yan. So, iba-ibang nationality din. And then, yung language na ginagamit namin is Nihongo na talaga sa classroom, pati sa sensei. Kasi yung mga sensei namin, ang pag-explain nila, Nihongo din. Pero, mababait talaga yung mga teachers namin. And very hands-on. Itong first week, talagang yung pagsulat ng kanji, talagang isa-isang tinitignan nila, yung sa stroke, ganyan. And then, hindi sila yung parang lesson na nakaka-pressure, na parang may intimidate or ma-overwhelm ka. So, talagang sobrang light lang din yung lesson na may intindihan nila students and talagang may participation nila students. Meron ding parang, kunwari merong essay, para siyang short essay na babasahin. So, mag-prepare kayo para ma-practice yung sa pronunciation, yung reading din. So, yun, maraming iba-iba siyang lesson. So, ang maganda din is that meron pinoprovide na curriculum si Kyoto Minsai. So, makikita mo yung lesson for the day. So, pwede kang mag-advance study. So, ako yung ginagawa ko. Pagkadating sa bahay, tinitignan ko. May mga assignments din kasi. Pero yung assignments naman niya, hindi naman siya yung talagang sobrang hirap or sobrang talagang magte-take ng maraming time. Talagang yung assignment niya is for review purposes din siya. Para at least yung natutunan mo for the day, marireview mo siya pagdating sa dorm and para ma-refresh ka rin palagi para sa next lesson. And then yan, may curriculum siya. So, sinusundan nila yon. So, alam mo kung anong magiging activities din and makakapag-advance study ka. And then, yung sa mga worksheets, yan, pinoprovide din nila. Pag mayroong mga extra lessons na wala sa book, yun, may binibigay din silang worksheets. So, sobrang hands-on, sobrang generous ng mga sensei sa mga students. And kapag meron kang hindi naiintindihan, talagang i-explain nila. Tapos, yung mga task na ibibigay nila, talagang siya, yung makakatulong sa pag-aral. Tapos, yung sa book din, maganda din yung book na ginagamit. So, kasama naman na yun sa tuition din naman siya. And then, next week, I
think may provide sa amin na parang tablet. So, parang may module doon na ginagamit ng mga students. So, yung mga Minsay students, meron talagang tablet. Tapos, parang learning, siya, nandoon yung aaralin. Parang ma-practice din yung mga tests, exercises para pang-review ni students sa mga lessons. Then, sa mga activities naman sa school, so sa Kyoto Minsay, isa sa mga naging reason ko kung bakit kay Kyoto Minsay ako nag-enroll is that hindi lang sila yung puro sa study. Nakikita ko dati sa Facebook nila, yung mga iba-ibang student activities. So, ngayon pa lang kami bago, kasi start pa lang nung classes. So, meron kaming parang group, sa parang, doon nagpo-post yung mga teachers ng mga announcements, merong mga tea ceremony para ma-experience yung Japanese culture ni tradition na yan. So, umatan kami. So, magandang experience din siya kasi parang exposure siya sa culture din ng Japanese. And then, meron din kaming mga activities like ngayon, yung nakikita ko na merong parang tour. And then, another activities kapag merong, ito, yung ngayon, yung parang may orchestra. So, sinasabi nilang meron, tapos kung sino may gustong pumunta. So, ang saya siya kasi iba-ibang activities talaga siya na parang hindi lang siya puro aral para din talaga ma-expose. Kasi pag nandito, iba-iba yung mga kaklase mo na nationality. So, ma-expose ko din sa mga culture nila. Doon sa app, nagpo-post yung mga teachers kapag may mga available na arubaito, na mga part-time job. Tapos meron ding mga orientation sa school. Kapag kunwari may ganitong company naghahanap ng part-timers, so may orientation siya. So yung mga interested na students pwedeng pumunta doon para malaman yung details ng arubaito and then kung paano mag-apply. So, malaki din siya na maganda din siyang support sa mga students sa paghanap ng arubaito naman or part-time job. So, kasi nung nasa Jellyfish pa ako, isa sa mga tinatanong ng mga students kung mayroong bang magsusupport sa paghanap ng part-time job. So, kay Kyoto Minsay, meron siya. So, meron silang mga orientation. Tapos, dun sa mga school boards namin, may nakikita ako ng mga available na part-time job. Yan, tas may mga available na orientation andoon, binibigay nila kala students. So, makikita mo yun talaga. And, makakatulong siya sa mga students sa paghanap ng part-time job. So, for those na interested to be a student here in Japan, so please reach out to Jellyfish Education Philippines para matulungan nila kayo every step of the way. So, meron tayong 4 batches in a year. Na-miss ko yung yung spiel. So, we have 4 batches in a year. Merong April, July, October, and January. So, yan. Si Jellyfish, sila yung talagang tutulong sa'yo every step of the way. And then, for those na nag-iisip naman sa school, I talaga strongly recommend yung Kyoto Minsay Japanese Language School. As I mentioned, yung mga naging support nila. Tapos maganda talaga yung location. Maganda ng location ng Kyoto Minsay. Like yung dito, yung sa amin. Kasi yung dorm na nakuha ko is like 8-minute walk papunta sa campus. For those na nag-consider ng mga choices sa school, so I really recommend Kyoto Minsay Japanese Language School. So there. I think that's it for me for now. So, I hope na for those na aspiring students that you take that leap of faith na talaga towards your Japan dream. And Jellyfish Education Philippines will be there for you every step papunta sa inyong study in Japan dream. So yes, bye-bye!